Yumi is looking forward to her stepsister's upcoming wedding. Pinag-ipunan niya talaga ang pag-uwi niya sa Pilipinas para lamang makadalo siya sa kasal nito. Nangako rin siya na siya ang magiging wedding singer sa kasal ni Fiona. Isa siyang singer sa Japan sa loob ng 5 taon at ngayon lamang siya uuwi ng Pilipinas. Kaya naman nais niyang sulitin ang kanyang bakasyon. Minabuti niyang magliwaliw muna sa Boracay dahil ilang taon na rin siyang hindi nakakapagpahinga. Puro trabaho at pag-iipon lang kasi ang inatupag niya sa mahabang panahon. She gave herself a me time. Mag-isa siyang nagpunta sa Boracay bago siya umuwi sa Manila para sa kasal ng kanyang stepsister. Hindi niya akalain na may makikilala siyang lalaking bibihag ng gusto sa mapili niyang puso. 24 anyos na siya at tila ngayon pa lang niya naranasan ang magkaroon ng matinding atraksyon sa isang lalaki. Nahulog agad ang kanyang loob sa gwapong lalaking iyon. He is Renz. Noong umulan siguro ng kagapuhan, ay sinalo nitong lahat ang magagandang quality ng isang lalaki. Kinilig siya ng husto dahil nagpakita rin ito ng interes sa kanya hanggang sa umabot nga sa punto na naibigay niya ang pinakaiingatan niyang pagkabirhin sa binata. Wala siyang pinagsisisihan kahit wala pang 24 oras niya itong nakikilala, ay bumigay na agad siya sa binata at may nangyari agad sa kanila. Nagsusumigaw kasi ang matinding atraksyon sa pagitan nilang dalawa sa unang bisis pa lang nilang pagkikita. Naging 7 araw tuloy ang bakasyon niya sa Boracay, iimbis na 3 araw lamang dahil nag-enjoy sila ng gusto ni rin sa isa't isa. Halos araw-araw at gabi-gabi nilang sinusulit ang hotel room na kinuha nito para sa kanilang dalawa. Ito ang nagbayad ng lahat. She was so happy because she never thought she would have a hot boyfriend during her vacation. Ngunit isang umaga ay bigla na lang itong nag-check out at hindi man lang nagpaalam sa kanya. Hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin at nawalan na rin siya ng gana na hanapin pa ito dahil nadismaya siya ng husto. Nawasak tuloy ang puso at pagkababae niya dahil sa kanyang katangahan. Nagpakasawa lang ang gwapong lalaking iyon sa katawan niya. Sa loob ng 1 linggo at hito siya ngayon, nagsisisi kung bakit hindi na muna niya ito kinilala bago niya ito pinagkatiwalaan. Subalit laking gulat niya nang makilala kung sino ang lalaking nakatakdang pakasalan ng stepsister niya. Walang iba kundi si Terence Hoffman, ang lalaking nakasiping niya sa Boracay sa loob ng 1 linggo. Nagulat rin ito nang makilala siya. Hindi niya inaasahan na mas lalo pa siyang mahuhulog sa binata sa pagdaan ng mga araw. Masyado siyang marupok pagdating sa binata kaya naman nagkaroon sila ng secret affair kahit alam niyang ikakasal na ito sa stepsister niya. Maliban sa paningin ng iba, ay pumayag siyang magkaroon sila ng sikretong relasyon. Tama bang maging mali? May maganda bang kahihinatnan ang relasyon nila? Paano kung mabuntis siya nito? Really? I'm so excited to see you, Yumi. Napangiti si Yumi dahil sa masayang boses ng kanyang stepsister sa kabilang linya. Tuwang-tuwa kasi ito nang sabihin niya dito na uuwi siya ng Pilipinas para sa nalalapit nitong kasal. Oo ate, uuwi ako para sa iyo. Malakas ka sa akin eh. Nakangiting sabi pa niya kahit hindi naman ito nakikita kung gaano kalapad ang ngiti niya. Bruha ka, kung hindi pa ako ikakasal, hindi ka pa talaga uuwi dito no? Nagtatampo ito dahil 5 taon na siyang nagtatrabaho sa Japan at never pa siyang nagbakasyon sa Pilipinas. Nanghihinayang kasi siya sa magagastos niya. Bawat sentimo kasi na kanyang kinikita ay pinahahalagahan niya. Hindi biro ang pagtatrabaho niya bilang singer sa isang high-class bar sa Tokyo, Japan.
puyat at pagod ang puhunan niya. Mas mataas sana ang sahod niya kung papayag siyang magpatibol sa mga Hapones na gustong-gustong itibol siya. Ngunit dahil mataas ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili at dignidad, ay hindi siya kahit kailanman nagpatibol at nanatili lamang siyang singer sa bar na kanyang pinagtatrabahoan. Alam mo namang nanghihinayang ako, ate. Ang mahal-mahal kayo ng tiket pa uwi ng Pinas. Isang buong sweldo ko na ang... Oo na Yumi. Ililibre kita ng tiket mo. Natigil siya sa pagsasalita nang sabihin nito yon. Namilog agad ang kanyang mga mata sa tuwa. Talaga? Baka drawing lang yan, ate, ah. Baka umasa ako dyan sa libreng tiket na yan. Sige ka. Hindi, no? Di ba nga mayamang lalaki ang pakakasalan ko? Magiging mayaman na tayo. Sisiw na lang sa akin ang plane ticket mo kahit buwan-buwan ka pang umuwi dito. Sabay silang natawa sa biro ng kanyang stepsister. Mas matanda lang ito sa kanya ng 2 taon. 24 years old na siya, samantalang 24 years old naman ang ate Fiona niya. Grabe, ate Fiona, masayang masaya talaga ako para sa'yo. Sana all ikakasal. Bakit kasi hindi mo pa sagutin si Yoshi? Napangiwi siya. Naalala niya tuloy si Yoshi, ang lalaking makulit na nililigaw sa kanya. Kahit ilang bisis niya na itong binasted, ay tuloy pa rin ito sa pagsuyo sa kanya. Half Japanese at Pinoy blood si Yoshi. Gwapo rin ito, ngunit hindi niya talaga kayang turuan ng kanyang puso na magustuhan na rin ito. Tatanda na lang siguro akong dalaga, ate. Pero niya sa kanyang kapatid. Magkapatid sila sa ama, ngunit magkaiba ang kanilang ina. Namatay ang mami ng ate Fiona niya noong pinanganak nito ang ate niya, kaya naman nag-asawang muli ang daddy nila at siya ang naging bunga. Tinuring ng mami niya na tunay na anak ang ate Fiona niya, kaya naman para na rin silang tunay na magkapatid. Sayang naman, ang ganda mo, Yumi. Ano ka ba? Huwag mo muna nga problemahin ang love life ko, ate. Mag-focus muna tayo sa nalalapit mong kasal. Excited na ako for you, ate. Thank you, Yumi. Ako rin nga eh. Sobrang gwapo ni Terence. Grabe, dream come true talaga. Napangiti siya ng husto. Umabot yata ang kilig ng kanyang ate mula sa Pilipinas hanggang sa Japan. Patingin nga ng picture, ate. Nako, wala ngang picture ang lalaking yun eh. He hates taking pictures daw, sabi niya sa akin. Pero hayaan mo, kukuhaan ko ng stolen shots minsan para makita mo kung gaano kagwapo ang magiging asawa ko. Sobrang gwapo niya sa lahat ng lalaki, lalo na sa ex ko. Napataas ang kilay niya. Nakalimutan mo na ba talaga si Kuya Frederick, ate? Ex-boyfriend iyon ng ate Fiona niya. Mahal na mahal ito ng ate Fiona niya, ngunit nahuli nitong may kasamang ibang babae si Frederick, kaya naghiwalay ang mga ito. Nasayang tuloy ang 10 years relationship ng mga ito dahil lamang sa pagtataksil ni Frederick. Matagal na, no? Huwag na nga natin pag-usapan ang kulugan na yon. Ikakasal na ako ngayon, kaya huyo na siya sa akin. Nai-imagine niya pa ang pagsimangot ng ate Fiona niya sa mga sandaling iyon. Katok sa kabilang lamisa ang narinig ni Yomi, kaya napalingon siya doon. Nakita niyang nakatayo doon ang Haponesang katrabaho niya sa Aristobar na pinagtatrabahoan niya. Tinoro nito ang orasan na nangangahulugang natapos na raw ang 30 minutes break time niya. Kasalukuyan kasi siyang nagbe-break time sa pantry. Nais niya tuloy mapairap dahil bantay sarado talaga nito ang oras niya. Nag-thumbs up na lang siya sa Haponesang ipal sa buhay niya bago siya nagpaalam sa ate Fiona niya. Kausap niya lang kasi ang ate Fiona niya sa Facebook Messenger. Ate,
Tapos na pala ang break time ko. Asahan ko yung libreng plane ticket ko joke lang. Nag-ipon naman talaga ako para sa kasal mo ate. Kaya may plane ticket na talaga ako noong last week pa. Pero balak ko sana magbakasyon muna ng 3 days sa Palawan bago ako umuwi sa bahay natin. See you soon ate. Wow, that's great Yumi. Oo, maganda yan. I-treat mo muna ang sarili mo para makapag-relax-relax ka naman. 1 buwan pa naman bago ang kasal namin ni Terence Muling kinatok ng Haponesa ang kabilang lamisa kaya napaikot na talaga ang mga mata niya. Okay, sige na ate Fiona. Nagagalit na ang Haponesa dito. I need to go back to work ate. See you soon. Love you ate. Love you Yumi. Excited na tuloy siya. Ngunit imbis na sa Palawan siya makapagbakasyon, ay naging Boracay tuloy ang destinasyon niya dahil nagkaroon daw ng environmental problem ang Palawan Beach. Excited pa naman sana siyang magpunta sa underground river ng Palawan. Pero hindi na rin masama kung sa Boracay siya magbabakasyon dahil isa rin yun sa mga pangarap niyang mapuntahan. Nasa eroplano pa lang si Yumi ng araw ng kanyang flight pa uwi ng Pilipinas ay tila nais na niyang magtatalon sa tuwa. Sa loob ng 5 taon ay ngayon pa lamang siyang makakapagpahinga. Nagbook siya ng 2 nights and 3 days sa Boracay. Tinodo niya na ang kanyang bakasyon kaya sa magandang hotel talaga siya nag-check-in. Minsan lang naman niya mapapasaya ang sarili niya kaya itinodo na niya. Nagpapasalamat nga siya sa amo niyang Hapon dahil pinayagan siya nitong magbakasyon ng 2 buwan sa Pilipinas. Total naman daw ay 5 taon niyang naipon ang mga vacation leaves niya. Pagdating ni Yumi sa Boracay ay parang gusto niyang yakapin ang kanyang sarili. Gusto niyang pasalamatan ng sarili niya dahil sa kanyang relaxation time na ibinigay niya sa kanyang sarili. Nagpalit agad siya ng 2-piece swimsuit na kulay asul at nagsuot lamang siya ng kulay puting cover up pagkarating niya sa hotel room niya. Even though she was alone on her vacation, her happiness seemed to have no place. Sobrang saya niya talaga. Napapakimbot-kimbot pa siya sa harap ng salamin ng hotel room niya habang naglalagay siya ng manipis na red lipstick sa kanyang malambot na labi. Confident siya sa kanyang katawan dahil bukod sa magandang mukha ay binayayaan na rin siya ng malulusog na papaya at balingkinitan na katawan. Maganda ang korban ng katawan niya kaya naman bagay na bagay sa kanya ang kanyang swimwear. Wala siyang balak magpakyut sa mga lalaking nasa beach, ngunit talagang naaagaw niya ang atensyon ng ibang kalalakihan roon. Takaw pansin kasi ang kanyang alindog, lalo na't nag-iisa siya. May mga lalaking gustong makipagkilala sa kanya, ngunit tipid na ngiti lang ang sinasagot niya at pagkatapos ay lalayuan niya na ang mga ito. Miss, sandali! Napalingon si Yumi nang habulin siya ng lalaking nais kuhain ang number niya, ngunit hindi niya ito type. Maliit ito at hindi niya type ang mga ganoong klaseng lalaki. Gusto niya kasi sa lalaki ay yung matangkad at may itsura. Magpapaka-plastic siya kung sasabihin niyang gusto niya sa lalaki ay yung pangit, hindi ba? Masyadong mataas ang standards niya pagdating sa mga lalaki, kaya tuloy hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Bakit? Kunot noong tanong niya. Naiistorbo kasi nito ang pagsanbating niya. Lilipat na sana siya sa ibang pwesto para layuan nito, ngunit hito at kinukulit pa rin siya nito. Saglit lang, masyado ka namang suplada eh. Napabuntong hininga siya. Pang-10 lalaki na itong nanghingi ng permiso na makipagkilala sa kanya at nanghingi ng number niya, ngunit ito lang ang pinakamakulit. Hinawakan pa nito ang braso niya kaya naalarma siya at nagpumiglas sa lalaki. Sinabi ko na sa iyong magagalit ang boyfriend ko kapag nakikipag-usap ako sa ibang lalaki, di ba? Sige ka, baka suntukin ka nun at makatulog ka agad dahil ang liit-liit mo pa namang bansot ka. Nais niyang batukan ng sarili niya.
Nilait niya pa talaga ang kawawang lalaking makulit. Paano naman kasi? Ang kulit eh. Medyo manyak pa. Nakarinig sila ng mahinang pagtawa sa likod niya, kaya sabay silang napatingin sa lalaking tumawa sa likuran niya. Nawala ang kunot ng kanyang noo at parang huminto ang mundo niya nang makita niya kung gaano kagwapo ang lalaking nasa likuran niya. Killer smile. Iyon ang pinakagusto niya na katangian ng isang lalaki. Yung magaganda at mapuputi ang mga ngipin. Lalo tuloy itong gumwapo. Napalunok siya nang matitigan niya ang kakaibang kagapuhang taglay nito. Artistahin nito at hindi pa siya nakakilala ng lalaking kasing gwapo nito. Nakakatulala rin ang mga pandesal sa tiyan nito. Idagdag pang matangkad dito at may magandang pangangatawan. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Bansot sa lalaki dahil natulala na siya. She's my girlfriend, kaya bitawan mo na. Natatawa pa ring sabi nito habang napapakamot pa ito sa sariling kilay nito. Oh God, kahit ang boses nito ay napakagwapo rin. Bagay na bagay ang boses nito sa mukha nito. Kumbaga, full package na talaga. Tika, sinabi ba nitong girlfriend siya nito? Totoo ba yun, miss? Siya ba ang boyfriend mo? Tanong ni Bansot sa kanya. Ikinapula yun ng kanyang mga pisngi. Iwan ba niya kung bakit? Tila nahiya siya sa lalaking gwapo. Palibhasa type niya ito. Oo, boyfriend ko yan. Matari niyang sagot kay Bansot at muli siyang nagpumigla sa pagkakahawak nito sa kanyang braso. Buwisit na Bansot ito. Makatsansing wagas. Ay, sorry po boss. Nakikipagkaibigan lang naman ako dito sa magandang nobya nyo. Akala ko kasi mag-isa lang siya eh. Binitawan siya ng Bansot at nagmamadali na itong tumakbo palayo dahil napaangat ang kamay ng lalaking gwapo upang hagurin lamang ang sariling buhok nito. Iniisip siguro ng Bansot na susuntukin ito ng lalaki, kaya napakaripas ito ng takbo. Natawa tuloy silang dalawa ng lalaking gwapo dahil sa pagtakbo ng lalaking manyak na iyon. Salamat! Nakangiting pasasalamat niya sa lalaki. Nagpapasalamat siya dahil iniligtas siya nito sa lalaking manyak. Welcome! Bakit kasi mag-isa ka lang? Lalapitan ka talaga ng mga lalaki rito. Delikado para sa'yo. Inipit niya ang ilang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tinga. Nahihiya kasi siyang makipag-usap sa lalaking gwapo na ito. Na-starstruck yata siya at parang artista kasi ang nasa harap niya. Mag-isa lang kasi akong nagbabakasyon. Medyo makulit lang ang isa ngayon. Kaya salamat. Dahil niligtas mo ako sa pangungulit ng Bansot na iyon. Sorry, medyo pintasira. Natakpan niya ang kanyang sariling bibig dahil nasabi na naman niyang Bansot ang lalaking manyak. Muling natawa ang lalaki dahil sa sinabi niya. Feeling niya tuloy ay madali itong mapasaya. Mag-isa lang rin ako. Do you want me to accompany you? Kung gusto mo lang naman ng bodyguard. Nais niyang mapangiti dahil type yata siya ng lalaking ito. Sana nga. Oo naman. Para hindi na rin ako kulitin ng mga lalaki dyan sa tabi-tabi. Ngumiti ito sa kanya. Lalo talaga itong gumagwapo kapag ngumingiti ito. I'm Renzo by the way. Ikaw anong pangalan mo? Inilahad nito ang kamay sa kanya, kaya naman napalunok siya. Yomi. Nakagat niya pa ang kanyang labi nang magdao palad sila ng binata. Napasinghap pa nga siya ng kaunti dahil parang may kuryente siyang naramdaman mula sa mainit nitong palad. Ang laki ng kamay nito kaya sakop na sakop ang kamay niya. Bahagya pa nitong pinisil ang kamay niya bago iyon binitawan. Nice name. Do you want to eat lunch? Tumibok agad ng mabilis ang kanyang puso.
Tila hindi na nagpapatumpik-tumpik pa ang lalaki at ipinapakita na agad sa kanya na gusto siya nito. Sure. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili dahil mabilis siyang napapayag nito. He is totally stranger to her. Pero hito siya at napapa-oo na lang agad sa binata. Nakakahipnotismo kasi ang kagwapuhang tagalan nito at hindi niya iyon kayang tanggihan. Mukhang natuwa ito. Naglakad sila sa pinakamalapit na restaurant. Kinilig siya dahil pinaghila pa siya nito ng silya bago ito naupo sa tabi niya. Pinili talaga nitong umupo sa tabi niya kaysa sa tapat niya. Kinikilig tuloy siya at di mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang bango-bango pala nito sa malapitan. Naaamoy niya ang shampoo nito at aftershave na ginamit nito. Nagkakatinginan silang dalawa na para bang nababanguhan rin ito sa shampoo niya. Lumapit sa kanila ang waiter kaya naputol ang pagtitinginan at pasimpleng pag-aamuyan nila. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding atraksyon katulad ng ganito. Nag-iinit agad ang katawan niya sa simpleng tingin pa lang nito. Here's the menu, ma'am, sir. Inabot sa kanila ng waiter ang isang menu tablet. Umusog pa ng kaunti siya rin sa kanya upang sabay nilang tignan ang menu. Isang tablet lang kasi ang ibinigay ng waiter dahil iniisip nitong magkarelasyon sila ni Renz. Libre kita dahil naligtas mo ako sa bansot na yon, kaya pumili ka kahit anong gusto mong kainin. Nahihiyang sabi niya dahil ang lapit-lapit ng katawan nito sa kanya. Nararamdaman niya rin na pasimple itong inaamoy ang buhok niya habang tinitignan nila ang menu. Nagpapatay mali siya lamang siya dahil nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Nakakapagtaka nga sa ibang lalaki at kahit gwapong lalaki pa noon ay hindi siya pumapayag na magpaamoy ng kanyang buhok. Ngayon lang, ang sarap pala talaga sa pakiramdam ng pasimpleng paglalandian. Ngayon lang niya iyon naranasan. Really? Huwag na. Ako nang magbabayad. Hindi kita pagbabayarin sa first date natin. Nilingon niya ito dahil nagulat siya sa sinabi nito. Ha? Isang halik sa kanyang labi ang isinagot nito. Nanlaki ang kanyang mata dahil sa kapangahasan nito. Ngunit ang nakakapagtaka ay hinayaan lang niya itong halikan ng kanyang berhin na labi. Never pa siyang hinalikan ng kahit sinong lalaki. Ngayon lang, napakurap-kurap siya habang nakatingin sa lalaki. Isang dampi lang sa kanya ng labi ang ginawa nito pagkatapos ay tinignan nito ang reaksyon niya. Pili ka na. Napapangiti ito dahil napakagat labi pa siya. Hindi ba't dapat ay sinampal niya ito? Ngunit bakit parang gusto niya pang ulitin nito ang pagdampi ng labi nito sa labi niya? Napapatingin tuloy siya sa labi nito. Napalunok tuloy siya at napatingin rin sa mga labi niya. Kapag hindi ka pa pumili ng kakainin natin, hahalikan kita ulit. Sabi nito. Napalunok siya at siya na mismo ang humalik sa labi nito. Oh God, Yume, anong iniisip mo? Bakit mo hinalikan ang estranghirong gwapong iyan? Sigaw ng kanyang otak, ngunit hindi niya rin maintindihan ang matinding atraksyon sa paghihitan nila. Isang dampi lang sana ang igagawad niya sa lalaki, ngunit hinuli nitong muli ang kanyang labi. Hinabol ng labi nito ang labi niya. Napasinghap siya dahil mapusok siyang hinalikan ng binata. Agad naman niyang ipinikit ang kanyang mata dahil sa sarap ng halik nito. Hindi siya marunong humalik, ngunit hindi naman siya tanga. Ginaya lamang niya ang paggalaw ng labi nito sa kanyang labi. Ito ang unang bisis na nakipaghalikan siya at hindi niya akalain na sa pampublikong lugar pa talaga iyon. Napakapit siya sa batok nito dahil nadadala na siya sa kapusukan ng halik nito. Hindi pa nga sila nakakapag-usap man lang ng mahaba-haba
ay hito nakikipaglaplapan na siya sa binata. Tanging pangalan pa nga lang ang napag-usapan nila kanina. Ma'am, sir, o-order po ba kayo o babalik na lang kayo sa room nyo? Natigil lamang ang paghahalikan nila ng lalaking gwapo dahil sa boses ng waiter. Hiyang-hiya siya. Nababaliw na ba siya? Bakit siya nakipaglaplapan sa lalaking kakakilala pa lang niya? Bakit ang sarap? Hindi tuloy siya makatingin kay Renz dahil namumula ang buong mukha niya sa hiya. Marami pa namang tao sa loob ng restaurant at paniguradong nakita ng iba ang mapusok na paghahalikan nilang dalawa ni Renz.